pag-usapan natin o bigyan natin ng reaksyon ang pahayag ng Pangulong Marcos Jr. na tila baga binuhat niya ang sariling bangko, pinuri niya ang kanyang sariling gobyerno. Okay? Di ba mas maganda kung may nagawa ka, ang pinaka-the best, yung puriin ka ng third party. Example, mga business community, Filipino-Chinese community, pupurihin ka. O pupurihin ka ng ibang bansa, pupurihin ka ng yung kalaban mo. O yun. Yun ang tunay. Kailan kung pinuri mo ang sarili mo, ay ewan ko na lang. Ito, sa campaign rally ng Alyansa sa Lucena, ito po ang pahayag ng Pangulo. Ang Pilipinas ngayon ay kinukonsidera ng ating mga karatig bansa. The Philippines is one of the fastest growing economies in Asia. Talo pa natin yung mga malalaking bansa. Talo natin yung mga mayayaman na bansa. Okay? Ang paglago ng ekonomiya, sinisiguro natin, may epekto ito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Sarap pakinggan, no? Ulitin ko nga. Ang Pilipinas ngayon ay kinokonsidera ng ating mga karatig bansa. Anong kinokonsidera? Yung tinitingala? Tinitignan tayo? Parang naiinggit sila. Ganun ba yun? The Philippines is one of the fastest growing economies in Asia. Talo pa natin. Wow, grabe, no? Talo pa natin yung mga malalaking bansa. Talo natin yung mga mayayaman na bansa. Ang paglago ng ekonomiya, sinisiguro natin, may epekto ito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Okay, tanong. Kung lumalago ang ating ekonomiya, nararamdaman ba ito ng mga nasa laylayan? Sabihin natin, lumalago. So, sino ang nakikinabang? Siguro, ang mga nakikinabang, yung nakapwesto. Yung mga negosyante, yung mga may kaya sa buhay. Kumusta ang nasa laylayan? SWS survey. Naniniwala ako sa survey ng SWS. Ang focus ng survey ng SWS, yung quality of life ng mga Pilipino. Yung bilang ng mga pobreng Pilipino, sinusurveyan ng SWS. January, sa survey nila, 50% sa mga respondents nagsasabi na pobre sila. 5 out of 10 Filipinos sinasabing pobre kami. Yun ba yung lumalagong ekonomiya? Noong Pebrero, tumaas yung bilang ng mga Pilipino nagsabing pobre, naging 51%. Noong March, tumaas, naging 52%. April, tumaas, 55%. Ang poverty rate sa Pilipinas, pataas ng pataas. Anong silbi ng sinasabi na growing economy kung hindi naman nararamdaman ng mga nasa laylayan? Yes, yumayaman. Kailang sino ang yumayaman? Yung nasa poder. Yun po ang katotohanan. Hunger. Again, survey ng SWS. Tumataas ang bilang ng mga Pilipino na nakakaranas ng involuntary hunger. Pataas ng pataas. Nakalimutan ko lang yung persento, no? Kailang halos parehas na nung pandemic. Nung pandemic, talagang normal yan na makakaranas ka ng gutom dahil halos hindi ka makatrabaho. So, mataas ang incidence ng hunger nung pandemic. Kailang itong latest survey ng SWS, halos kasing taas na nung pandemic level. Anong ibig sabihin yan? Ang mga mahirap na Pilipino, pahirap ng pahirap. Ang mga mayamang Pilipino, either nasa gobyerno, o yung may connection sa gobyerno, ayun, nararamdaman nila yung paglago ng ekonomiya na sinasabi ng presidente. So, saan yung sinasabi na
mararamdaman ito ng mamamayang Pilipino. Oh, survey, yung latest survey ng Pulse Asia. Napakababa na, bumulusok na yung rating ng Pangulo. 25% na lang, lowest among the 4 presidents. Itong midterm na trust and approval rating, i-compare mo sa 4 na presidenteng nagdaan, pinakamababa si PBBM. Si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2007. Survey ng Pulse Asia, 30% ang kanyang trust approval rating. Pangulong Noynoy Aquino noong 2013, nakakuha siya ng 68%. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 2019, after 3 years sa kanilang termino, nakakuha ng 87% si Pangulong Duterte, pinakamataas. Pangulong Marcos Jr. ngayon, pinakamababa, 25%. Niyon ba? Nararamdaman ng mamamayang Pilipino yung pag-asenso? Again, sa inyo na lang yung tumataas na fastest growing economy. Okay yan. Hindi ko na i-question. Kailang sana maging inclusive yung economic growth na sinasabi nyo. Sana maramdaman ng mga pobreng Pilipino, lalo na yung Talaandig tribe sa Bukidnon. 3 taon na itong administrasyong ito, not a single help. Wala pang nakarating doon sa tribong Talandig na ating tinutulungan. Yan ba yung sinasabi na nararamdaman ng mamamayang Pilipino? Anyway, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong sa inyong panonood lang, ha. Lalo na yung din nag-skip ng ads, nakakatulong kayo ng malaki sa tribo. Dahil yung sweldo po natin, itinutulong natin sa tribo, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Una po ni ang among na gasorbihon nga balay, kay amo ni silang tabangan, kay ang ilang ato puan lang kanang sagbot lang. Kugon, muna ni ang ginganan og kugon. So muna ni ang itsura sa ilang balay. So kagubaon na gyud. Gatakilid na. Ug akong bisitahon si ate sa sulod. Ayo. Oh, dayon. May buntag. Dayon. Amin niya tayo mga gamit, pero hindi tayo umah, tapos pumugas tayo biya. Muna ni ang itsura sa atop niya nga yero. Ug ang uban niyang atop, kuan lang gid in taon kanang kugon lang. So muna ni ang kugon nga ilang atop. Karon ate nga nakita naman gid namo ang inyong balay nga kuan naman gyud ako nakayo og buslot kanang manguha na mo ati og kahoy kay matagaan na mo og sin lansang pako plinsin. Unsay imong ikasulti? Manguha na gyud mi og kuan kahoy. Nya dayon salamat sa inyo dayon sa nagtan-aw sa video. Kay dugay nami nga nagantos ani nga atop nga wa gid mi kay palit. Salamat gyud kaayo sa panalangin sa Ginoo. Oo. Nga niabot ni sa amo adiri. Lagi. So salamat pud kaayo. Man ni ang hitsura sa ilang balay.